Okay. Hello. Ayan, meron na ba? Hello. Okay, ito na Nanji. Okay, nakakableso kasi yung mga umaawit ngayon, halos mga anak ko na eh. Ano ho? So, isa ho sa challenge ko sa mga kabataan, alam nyo yun yung maipas namin yung ministry sa inyo. Ano ho? Kasi dito sa mundong ito, wala namang forever eh. Ano ho? Lahat ho tayo nagfe-fade, tumatanda, kinukuha ni Lord. So, ang maganda, kung sakaling sa old generation, nandyan yung next generation that will take over sa ministry ng church na ito. Ano ho? So ngayon po, ito na ho yung last part ng ating message about doon po sa Psalm 46:10. Ano ho nga ba yun? Yung be still and know that He is God. Ano ho? Pag sinabing be still, okay, be still, tumigil ka. Ano ho? Another form ng being still is being silent and keep quieting. Ano? So, tahimik ka, tumigil ka, tahimik ka. And then ito, yung know that I am God. Pag sinabing know that I am God, dito po sa Psalm 46:10, it means na si Lord yung magpapakita. Hindi mo hahanapin si Lord. Si Lord yung magpaparamdam sa'yo. Ayan, si Lord yung magpaparealize sa'yo na sa kabila ng tense, ng hirap ng pinagdadaanan mo yon ngayon, si Lord yung bang magre-reveal sa sarili mo, sa atin, that He is God. Ngayong araw, merong isang bata na kung saan, during sleeping time na, si Lord nagparamdam. Tinawag tong batang ito, no? Tinawag siya 4 times, pero ang maganda, he responded in a right way. Ano? So, ang tinutukoy ko po rito, si young Samuel. Ano? Si Prophet Samuel. Sabi nila, si Samuel daw, siya raw yung pinakahuling judges, tapos isa sa mga naging propeta during Israel's difficult moments. Ano? So, basahin po natin dito yung Samuel 3. Ano? Ang title nating mensahe, ito po, Listen to Connect. Okay, basahin natin yung buong chapter 3 ng unang Samuel. Ano? Siguro lahat tayo dito makaka-relate. No? Ito po ang nangyari. The boy Samuel, tandaan natin, boy, bata, ministered before the Lord under Eli. So ito si Samuel, bata, si Eli, senior citizen. Actually, 90 plus years old na si Eli dito. Sino si Eli? Siya yung priest. Actually, siya yung high priest ng Israel during this time. So siya yung nangangasiwa doon sa tabernacle. Kasi ang Israel during this time, wala pa silang temple. Tabernacle pa lang. When we say tabernacle, parang mga portable temple ito eh. Yung tent lang sila, pero nandun yung Ark of the Covenant. So ang sabi, si Eli raw yung high priest during this time at minementor niya yung batang si Samuel. Pero ito po ang nakakalungkot sa bayan ng Israel during this time. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Nakakalungkot yan. Kasi biro mo nung panahon nyo, si Lord parang hindi mo mapakinggan, hindi mo marinig ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Na bagamat merong templo o merong tabernacle, merong high priest, merong mga priest, merong mga judges, pero parang walang mensahe ang Panginoon para sa mga Israelites. Sa verse 2, ito po ang karugtong, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, malabo na yung mata ni Eli, was lying down in his usual place. So nakahiga na itong matandang ito. Ano nangyari sa verse 3? Ayan, mayroong nagparamdam. The lamp of God had not yet gone out. Ibig sabihin, doon sa tabernacle, mayroong ilaw. Yung ilaw na yan, parang nakaset yata yan ng magdamagang nakasindi. Pag mag-uumaga, mamamatay na. Pero during this time, malamang itong madaling araw, bukas pa yung lamp of God doon sa tabernacle. At ang sabi, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the Ark of God was. So nandoon yung nandoon yung si Samuel, nandoon yung Ark of the Covenant, nandoon yung portable temple nila, nandoon yung si Samuel, doon natutulog. Pagdating po sa verse 4, eto na. Then the Lord called Samuel. Ayan. Ano kayang boses? Samuel. 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 Maalala ko kayo kung anong Samuel, sabi ng boses. Sabi ni Samuel, here I am. Nandito ako.
Sa verse 5, ano ang ginawa ni Samuel? He ran to Eli and said, "Here I am, you called me." Nandito ako, Master. Tinatawag niyo ba ako? Ano sabi ni Eli? Hindi. I did not call. Hindi ako tumatawag sa'yo. Go back and lie down. So he went and lay down. Bumalik ka doon sa higaan mo, matulog ka muli. Ito na nangyari. Second time, sa verse 6, again, the Lord called Samuel. Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me?" Ano sabi ni Eli? "My son," Eli said, I did not call you. Oh, go back and lie down. Hindi kita tinatawag, pero bumalik ka, humiga ka, matulog ka na. Ilang beses na ho? 2. Ito yung pangatlo. Sa verse 7, sabi rito, now Samuel did not yet know the Lord. Nakita nyo to? Pwede pala yun no? Naglilingkod ka sa templo, naglilingkod ka kay Lord, pero hindi mo kilala yung pinaglilingkuran mo. Pwede pala. Okay, itong description, The word of the Lord hath not yet been revealed to him. Kasi nga, yung salita ng Diyos, hindi pa na i-reveal kay Samuel. O kaya, hindi pa totally na ituturo lahat ni Eli, ang lahat ng mga bagay-bagay, especially yung Book of Moses, yung Book of Law, kay yang Samuel. Kaya, during this time, hindi pa gaanong kilala ni Samuel si Lord na pinaglilingkuran niya. Sa verse 8, ano po ang nangyari? For the third time, the Lord called Samuel a third time. Yan. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Alam niyo, siguro kung ito si Samuel, prank yata ako nitong matandang ito Niloloko ako Nakakatatlong tawag na, pero sasabihin niya, hindi siya. Ayan. Here I am, you called me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Ito din, siguro si Eli, inisip niya, ano ba itong batang ito? Tinatawag ko raw siya, hindi ko naman siya tinatawag. Nakita niyo, nagkakaroon na ng parang miscommunication yung bata tsaka yung matanda. Kasi siguro iniisip ni Eli, ano ba itong batang ito? May bumubulong-bulong. Ano ba siya? Schizophrenic. Ano yung schizophrenic? Yung may bumubulong-bulong na wala naman talaga. So sabi dito ni Eli, then Eli realized that the Lord was calling the boy. Ito na-realize ni Eli, hindi kaya si Lord yung bumubulong, yung tumatawag sa batang ito. Anong payo ni Eli? Sa verse 9, so Eli told Samuel, humiga ka ulit. And if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. This is the fourth time na. Sa verse 10, yung pang-apat na pagtawag kay Samuel, the Lord came and stood there. Nakita nyo, parang ang description po rito, meron ng physical body si Lord. Actually, ang explanation dito, maaring ang Diyos daw nagkakatawang tao na during Old Testament times. Ang tawag nila dyan, theophany. Si God nagtitake ng human form to communicate with people. So ang sabi po, the Lord came and stood there. Tumayo raw calling as at other times. Ito sabi, Samuel, Samuel. Nakita po ninyo ito? Yung tatlong unang tawag, isang beses lang Ito, dalawang beses binanggit yung pangalan Nakita po ninyo kapag ang mga Bible authors ay nagsasabi that someone is calling you at tinawag ka sa pangalan mo 3 to 2 times, ibig sabihin, urgent, important. So dito, Samuel, Samuel, para talagang importante na yung sasabihin ng Panginoon. Then Samuel said, Lord, magsalita po kayo kasi ang inyong lingkod nakikinig. Church, si Lord, direktang nagsalita kay Samuel. Hindi nyo ba alam, church, na ang Panginoon, direkta ring nagsasalita sa inyo, pero ano nangyayari? Unnoticed natin siya. Hindi natin nakikita, oblivious ang parang paningin natin o ang pandinig natin sa ating Panginoon. Kasi bakit? Maraming ingay sa kapaligiran natin. The good thing about this boy Samuel was that the Lord came during oras ng pagtulog. Pamamahinga. So ang sabi ni Samuel, sige po, magsalita po kayo, ako po ay nakikinig. Sabi niya ganyan. Sa verse 11, eto na. And the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears of it
tinggil. Sa Tagalog, Samuel, may gagawin ako sa bayan ng Israel na ang lahat na makakapakinig nito magpapanting ang tenga. Ang word of God ba, the moment na narinig mo, nagpapanting yung tenga mo? Pag sinabing nagpapanting, nakikiliti. Kasi pag sinabing tinggil, parang nagpapanting, o kaya na-excite, o kaya parang ayaw mong pakinggan. Kasi nga, ang word of God, dalawa lang naman yan eh. It might be bad news or good news. Pero in this context, bad news kasi merong judgment si Lord na ibibigay sa household of Eli. Good news in a sense na God began to communicate with His people once again through the boy Samuel. Ano? So ito na, sa verse 12, basahin natin yung mensahe ng Panginoon. And that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. Ibig sabihin si Lord, meron ng judgment, hindi lang kay Eli, sa buong angkan ni Eli. Actually, particularly, yung dalawang anak niyang pasaway. Ano? Sa verse 13, ito po ang nangyari. Ano? For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. Nakita niyo po ninyo ito. Si Eli, merong alam na kasalanan nung kanyang angkan. Actually, ano yung kasalanan nung angkan ni Eli? Yung dalawang anak niya, corruption. Kasi yung dalawang anak ni Eli, priest din na naglilingkod sa templo. Ang problema ng anak niya, alam niyo po kung ano? Extortion. Pag sinabing extortion, kinikikilan ng dalawang anak niyang priest yung mga karneng iaalay kay Lord. Kumbaga, oy, mukhang masarap yan, akin na, tagpiasan natin, akin to. Sige yan, sunugin mo kay Lord. Ganun sila. Kinikikilan nila si Lord. Extortion, ano? So, ano nagsabi dito, ano? His sons made them contemptible and failed to restrain them. Ayan. Ang sabi ng Panginoon kay Eli, kasi yung master mo si Eli, bagamat pinagsabihan niya yung anak niya, pero napabayaan niya at hindi niya na-restrained. Kaya yung dalawang anak niya, si Phinehas, tsaka si Hophni, naging contemptible. Biro mo ka-condemn sa mata sa harap ng ating Panginoon. Ano po? So yan, meron palang judgment. Merong bad news na i-declare si Lord through the boy Samuel. And then in verse 14, therefore, I swore to the house of Eli, the guilt of Eli's house will never be atoned for by sacrifice or offering. Bakit ang kasalanan ng mga anak ni Eli hindi na kayang patawarin sa pamamagitan ng pagsunog? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi mismong yung sacrifice, yun yung denifile nila. No? So grabe, ano? Sa verse 15, ito po, Samuel lay down until morning and then opened the doors of the house of the Lord. Ito, he was afraid to tell Eli the vision. Kasi buro mo, ikaw si Samuel, nakapakinig ka ng judgment at ang judgment dun sa angkan nung mentor mong matanda. So ito na, gumising si Samuel, siguro parang natakot siya, kinilabutan siya, kasi medyo negative yung mensahe ng Panginoon. Sa verse 16, yan. But Eli called him and said, ito na, nagtanong yung matanda, Samuel, my son, and here I am. And then in verse 17, Samuel, sabi ni Eli, ano yung sinabi sa'yo ni Lord? Huwag mo sanang itago sa akin. Do not hide it from me, sabi niya. May God deal with you, be it ever so severely. Sige, sabihin mo. Kasi pag di mo sinabi, magdidil sa atin si Lord. Tsaka lalo na sa akin, severely, sabi niya. If you hide from me anything He told you, pag tinago mo o nilihim mo sa akin, yung binulong sa'yo ng Panginoon. Siyempre, ang bata hindi nagsisinungaling, pinilit siya ng matandang sabihin kung ano yung mensahe. Sa verse 18, dito nakita natin ano. So Samuel told him everything, hiding nothing from him. Sinabi lahat ni Samuel kay Eli yung judgment, yung kaparusahan na mangyayari sa kanyang angkan. At ang sabi po dito ni Eli, then Eli said, He is the Lord. Let him do what is good in His eyes. Ito yung maganda sa matanda eh. Aminado siya sa buhay niya na nagkulang siya. Aminado siya sa buhay niya, sa sarili niya, na yung angkan niya, lalo na yung dalawang anak niya, nagkasala ng contemptible and abominable sins against the Lord. So sabi ni Eli, sige, kung yan ang nais ng Panginoon, mangyari nawa. Ayan, ano. In verse 19, ito pa ang karugtong,
The Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of his words fall to the ground. Nakita niyo to? Si Samuel daw lumaki. No? At ang sabi, lahat daw ng sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, wala raw doon nag-fail. And then in verse 20, and all Israel from Dan to Beersheba, nakita niyo to, yung extent nung geographical ministry ni Samuel, that from Dan to Beersheba, pag sinabing Dan, yung pinaka-most, nasa may Mediterranean ito Mediterranean part ng Israel, hanggang doon sa pinakababa sa Beersheba, pinaka-southern part ng Israel, na-recognize ng mga tao that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Kasi nakikita nila yung sinasabi ni Samuel, nagkakatotoo. Merong si Samuel, merong anointing, in short. And then sa last verse, sa verse 21, the Lord continued to appear at Shiloh, and there He revealed Himself to Samuel through His Word. Okay, ano yung topic natin? It's all about listening to the voice of God. Dito po, meron po akong 7 bagay na nakita na pwede nating matutunan about how God communicate His message through the prophet Samuel. Ito po, number 1, there can be moments in life that God's word and message were rare. Nakita po ninyo ito? Ano sabi ito sa verse 1? Sa panahong ito, sa bayan ng Israel, bibihira, kakaunti, kakarampot ang mensahe ng Diyos sa kanyang mga tao. Church, anong application nito? Sometimes it happens in our life, na kung minsan, parang disconnected tayo kay Lord. Alam niyo ba kung bakit tayo nag-disconnect kay Lord? Feeling natin we are so disconnected with God. Kasi nga, we are fully connected with other people. Pag tayo po ay fully connected with other people, with internet, with social media, o kung saan mang mga distractions na yan at disturbances, hindi mo makikita yung iyong connection kay God. Tanda po ninyo ito, You have to disconnect in order to connect with God. Nakita nyo yan? Kailangan mong mag-disconnect sa physical na mga na mga activities and connections mo nang sa gayon magkaroon ka ng clear connection with God. Tama po ba? Okay, sabi mo sa katabi mo, mag-disconnect din tayo paminsan-minsan. Kaya nga po mahalaga yung silent prayer, yung devotional life. Kaya nga po mahalaga ko minsan yung fasting. Minsan nagtataka tayo, Pastor, ano ba yung purpose ng fasting? Magda-diet ba yun? Magpapapayat ba yun? Maganda mag-fasting tayo para yung mga kinain ko nung December tsaka nung January, matagtag, yan, ma-flash down. Yan. Minsan, hindi yun ang purpose ng fasting, yung pagpapapayat. Hindi yun. Ang purpose po ng fasting, alam niyo po kung ano? Ang sabi nila, ang purpose daw ng fasting, yung bang parang nag-hunger strike ka raw at pinapakita mo raw kay Lord kung gaano ka ka-serious and ka-sincere sa Kanya. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng fasting . Ang ibig sabihin po ng fasting, ito ho, dinideprive mo yung physical body mo kasi para mapalakas mo yung spiritual aspect ng buhay mo. Kaya ka nagpa-fasting, dinidisconnect mo yung worldly, physical, and fleshly desires nang sa gayon, maipakita mo kay Lord na Panginoon, hindi lamang sa buhay nabubuhay ang tao kundi sa salita mo. Yan po ang ibig sabihin ng fasting . Dinidetach mo yung sarili mo, dinidisconnect mo from the pleasures of this world nang sa gayon yung spiritual life mo magising at makakonect ka kay Lord. So you see, number 1 na pwede natin matutunan dito, there can be moments in life that God's word and message were rare. Nakita niyo po, ito kung minsan nangyayari sa inyo yan, basa ka ng basa ng Bible, inulit-ulit mo na, pero hindi pa nagsisink in sa isip mo. Ano ka ba ibig sabihin nito? Yung John 3:16, for God so loved the world that He gave. Hindi ko maintindihan ito . Ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Nakita po ninyo ito, Ako nangyayari rin sa akin yan, lalo na kapag matagal akong na-disconnect kay Lord. Talagang ang hirap mag-sink in ng salita niya. So tandaan po natin, huwag ho nating hayaan na palagi tayong disconnected with God. Kasi yan ang mangyayari. Mapapalayo tayo, madidisconnect tayo sa Kanya. Pangalawang bagay na pwede natin makuha rito, ito po. We can worship and serve God, yet don't know Him intimately. Pwede pala yun. Kasi ano sabi doon sa verse 7? Although Samuel is ministering in the temple, he didn't yet know God.
Alam niyo, pagka ganyan ang relationship natin kay Lord, parang professional relationship. Alam niyo po kung ano ibig sabihin? Di ba pansinin po ninyo ito, no? Sino dito yung namamasukan? Sige, pumapasok ka sa isang company. Pero ang tanong ko, alam mo ba ang pangalan ng amo mo, ng boss mo? Sino nga? Oo nga, no? Sino ang pangalan ng boss ko? Nakita mo na ba siya? Oo nga, no? Ano apelyido? O kaya kung hindi man, nag-iisa ang nagmamayari ng company, siguro korporasyon yan. Alam mo ba kung sino-sino yung mga board member, board of directors ng kumpanya nyo? Oo nga, no? Hindi ko nga kilala. Minsan maraming Kristiyano yung ganun eh. Naglilingkod tayo kay Lord, pero we don't have intimate connection and relationship with God. Merong isang janitor, ang maganda sa taong ito, kilala niya yung boss niya. Kilala niya. Yung boss niya mabait. Talagang napaka-generous and kind sa kanya mga employee. Biruin mo mataas ang sweldo, above minimum. Merong SSS, merong benefits, merong leave sa trabaho. Meron silang health card. Meron silang 13th month. Lahat na lang ng benefits binigay. Ito matindi. Meron silang, yung scholarship program para sa lahat ng mga anak ng mga employee. O di ba't ang ganda? Nung nalaman ito ng janitor na ganun yung benefits niya doon sa company, ang ginawa ng janitor, inalam niya, kinilala niya kung sino yung boss nila. So nag-research siya, at nung nag-research siya, kapag dumarating si boss at nakilala na niya, palagi niyang binabati, palagi niyang pinagtitimpla ng kape, talagang nag-work siya overtime dun sa boss niya. Nung na-recognize nung boss niya, yung ginagawa nitong janitor na ito, alam niyo, pre-promote siya. Ito matindi. Pagka mayroong personal trip yung boss, sinasama itong empleyadong ito. Alam niyo, ganyan ang nais ng Panginoon na relationship natin sa Kanya. Yung bang although we are singing songs of praises and worship sa Kanya, hindi mo lang alam si Lord through biblical level eh. Kilala mo si Lord through personal level because you have a heart-to-heart connection with God. Tama po ba? So pwede palang mangyari ito, no? We can worship and serve God yet don't know Him intimately. Tama po. Ito yung pangatlo. Ito. We can hear God speaking but don't recognize that it is God. Saan ko nakuha ito? Literal na naririnig ni Samuel si Lord. Literal na naririnig, tinatawag nga siya eh. Pero yung boses ng Panginoon, napagkakamalan niyang boses ni Eli. Nakakalungkot, church. Ang daming Christian, pag binasahan mo ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam mo ang reaksyon? Ang ganda naman yan nakuha mo sa Facebook. Basahan mo yung Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Sasabihin sa'yo, ang ganda naman ng horoscope mo sa akin. Kanino galing yan? Kay Madam Auring? Grabe! Ang Word of God na pagkakamalang horoscope. Para si Samuel, hindi ho ba? Naririnig niya literally si Lord. Audible naman, may audio. Pero ang tingin niya, kay Eli galing. Tama ba? Alam niyo, church, sa ngayon, hindi man magsalita at makapakinig tayo ng literal na boses ng Panginoon, pero you know what, church? God speaks through His Word, the Bible. God speaks through His leaders, pastors, yung mga leaders ninyo, yung mga sa leaders ninyo, ito, mga kabataan. God speaks through your parents, sa mga payo ng mga magulang ninyo. Ang problema, ang daming mga kabataan ngayon, dinidisregard nila yung payo ng kailang mga magulang kasi ang tingin nila, magulang ko lang naman yung nagsalita, hindi naman si Lord eh. Pero hindi Kung minsan ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng parents mo. Lalong-lalo na kung ang payo ng parents mo sa ikabubuti mo. Ano-ano? Mag-aral kang mabuti. Huwag kang munang magbo-boyfriend ng maaga. Magsumikap ka. Huwag kang magbabarkada ng masasama. Huwag kang magbibisyo. Alam niyo, church, ito nakakalungkot sa mga kabataan ngayon eh. Akala nila, ang salitaan ng kanilang mga magulang, hindi ko minsan nanggagaling sa Diyos. Akala nila, kaya sila inuutusan kasi
pinag-iinitan sila nung nanay at tatay nila eh. Ano? Kaya kita mo mga kapatid, ang dami mga kabataan ngayon, pag inuutusan mo, nagiging paniki. Natatawa kayo. Tingnan nyo, pag inutusan mo yung kabataan ngayon, ano sasabihin? Ba't ako? Oh. Ba't ako? Nagiging paniki eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi kasi Batman ha. Totoo, magugas ka ng pinggan. Ba't ako? Nagiging paniki. Listen, church, kabataan, alam nyo, basta maganda ang iniutos na magulang nyo sa'yo, galing din sa Diyos yan. May wisdom of God yan. May guidance of God yan. May authority na nanggaling sa Diyos. Ano sabi doon sa Ephesians 6:1? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oh, listen to this. Ang gusto ko lang po i-point dito, church, hindi man nagsasalita sa atin literally si God, pero nakikita natin yung Word of God sa Bible. Minsan nagsasalita ang Diyos sa atin sa situation natin. Minsan nagsasalita ang Diyos natin sa pamamagitan ng mga tao, ng mga payo na binibigay sa atin, ng mga teachers natin. Ako, hindi ko lang alam kung literal na nagsalita sa akin si Lord nito eh. Nung pumasok ako sa seminary, actually hindi ako pumasok kusang loob sa seminary. Pinilit akong pumasok sa seminary. Oh. So ayaw na ayaw ko talaga. Kasi ang pangarap ko during that time, wala eh. Sabi ng nanay tsaka tatay ko, mag-seminary ka na lang. Napansin nila, mahilig ako sa music. Bagamat ang music, walang hilig sa akin. Sabi ng nanay ko, merong course doon, music. Sabi ko, baka doon ako magiging rockstar, sabi ko. Isa pumayag ako. Nakita ko ang course, merong 4 years. Sabi ko, gusto ko 2 years lang para mabilis lang ang pag-alis ko rito, sabi ko ganun. Actually, ito na, nung nasa seminary na ako, nakita ko yung mga tugtugan, hymnal, mga Don Moen, sabi ko, patay tayo dyan. Torture to, kasi gusto kong tugtog yung mga maiingay eh. Yung mga rock, yung mga nag-uumpugan yung ulo eh. Ganun ako nung araw eh. Ayoko nito, Lord. Sabi ko ganun, biruin mo ang tugtog, ang tahitahimik, lapit na kay Jesus. Sabi ko, Lord, kukunin nyo na ba ako? Sabi ko, ganun yung mga tugtog dun eh. Yung buhay seminary ko, naging buhay cemetery eh. Actually, literal eh, kasi yung seminary katabi lang nung sementeryo. Dito na, sabi nung dorm father, si Prof. Bobby, nataon na si Prof. Bobby, tsaka sila Ma'am Nessie yung dorm father nun. Sabi ni Prof. Bobby, oy mga kalalakihan, labas na kayo, baba kayo, kasi Webis ito ng gabi, 8 o'clock, merong weekly devotion, yung boys dorm. Di lahat ng mga kasama ko bumaba na. Sabi ko, buti nag-alis na sila lahat. Alas 9 na, nakita ko nagkakantahan sila doon sa auditorium, nakaririnig ko. Ano naman yung mga kinakanta nila, walang kabuhay-buhay. Mag-isa lang ako doon sa boys dorm. Alam niyo po yung boys dorm nung seminary during that time, kamukha ng bahay ni Adam's Family. Talaga. Alam niyo habang nandun ako, nag-iisip-isip ako kung paano ako tatakas. May narinig akong boses eh, hoy! Wala. Lahat ng pintuan lumabas ako sa hallway, sinilip ko lahat ng mga pintuan sa seminary. Sabi ko, mukhang may nanloloko sa akin dito. Ang lakas ng boses, hoy, gumanon eh. Tinignan ko, wala. Patay. Alam, kumarik pa sa utak mo, baba ako eh. Pagbaba ko, eto na, sakto, sabi ni Prof. Bobby. Kasi during that time, I considered myself as antisocial. Ayoko ng mga tao, naiirita ako sa tao eh. Ayoko ng mga gathering eh. Sabi ni Prof. Bobby, yung mga 4th year, 3rd year, tsaka 2nd year, pwede bang i-welcome nyo yung mga 1st year? Di ako, tumayo naman ako, lumapit ako sa harapan sa stage, sabi ni Prof. Bobby, yakapin natin, i-welcome natin. Alam nyo, nung niyakap ako nila Prof. Bobby, pinipigilan ko yung luha ko. Umiiyak ako, mahagulgul ako sa likod eh. Sa likod ng stage. That was the first time na na-recognize ako bilang tao. Kasi during that time, nung high school ako, kaya ako naging loko-loko, napabayaan ako sa school eh. Talagang nabarkada ako, Hindi ako na-appreciate, depreciated ako. Sabi ko, this was the first time na merong yumakap sa akin. Umiiyak ako noon kasama yung ibang mga kaklase kong first year. During that time, sabi ko, Lord,
eto na ba? Tinawag mo na ba ako? O kita nyo, during that time, diyan na ako nag-decide na magtuloy-tuloy na mag-aral doon. Because of that one whisper na hoy. Sabi ko nga, sino kaya yun? Hindi ko inalam kung si Lord yun, kung sino man ito. Pero that simple whisper na hoy na sa akin na nagsabi, yan yung nagpababa sa akin for me to realize na meron palang pag-ibig dito sa lugar na ito. Ano? So listen to this, church. Ano? We can hear God speaking, but don't recognize that it is God. Yan ang problema ni Samuel. Akala niya si Eli lang yung tumatawag, pero hindi niya alam, si Lord na pala. Church, tandaan natin, baka mamaya yung simpleng payo ng kaibigan, yung simpleng text sa'yo, yung simpleng quote ng kaibigan mo na pinadala sa messenger mo, na nakapagpagaang sa buhay mo, who knows, God is speaking to you through your friends, mga kapatid. So kailangan ma-recognize natin no, na galing kay Lord itong mga mensaheng ito. No? Sa fourth thing na matututunan natin dito, ito po, a mentor can help us recognize and respond to God's word. O sino yung tumulong para makita ni Samuel na si Lord yung tumatawag sa kanya? Di ba si Eli? Third time, sabi ni Eli, hindi, kausapin mo, tapos sabihin mo, ako ito yung inyong servant. Church, tandaan po ninyo, ang spiritual mentor, spiritual leader mo, pwede kang turuan yan. Pwede kang i-guide niyan kung paano mag-respond, mag-react, at magpasubmit sa Word of God. Ayan. A mentor can help us recognize and respond to God's Word. Kung minsan, yung mga leaders natin, sila yung nagtuturo sa atin kung paano bumasa ng Bible. Alam niyo ito, napansin ko ngayon sa generation ngayon. Nung generation namin, halos lahat ng kabats ko, marunong magbuklat ng Bible. O siguro nagtataka kayo, magbuklat lang ng Bible? Bakit madali lang naman? Bubuklatin mo lang naman. Hindi. When I say magbuklat ng Bible, alam kung saan yung Isaiah, alam kung saan yung Psalm 46:10. Alam nyo, nagsa-cell group ako ngayon minsan, nakita ko yung kabataan na hirapan magbuklat ng Bible. Saan nga ba ito? Gusto ko sanang sabihin, yung Timothy, nasa pagitan niya ng Revelation tsaka ng Genesis. Nahirapan sila Kung minsan hanapin mo sa Genesis, minsan nakikita ko pag pinapahanap ko sa Genesis, sa likod nagtitingin Siguro akala nila ang Bible, ang book of the Bible, naka-alphabetical order. O kaya kung minsan tinitignan sa table of contents. Alam nyo, yung mga kabataan noong unang panahon, ang gagaling magbuklat ng Bible yan. Kasi naalala ko, nung mga youth fellowship namin, merong games doon. Yung pabilisang maghanap ng memory verse sa Bible. O may dalawang grupo nun, talagang hanap Yung Bible nung araw, yung wala yung mga uka-uka sa gilid na makita mo yung mga pangalan ng mga books of the Bible, wala. Talagang magagaling maghanap ng memory verse yung mga kabataan at yung mga Kristiyano nung araw. Ngayon kasi ang mga Bible ngayon nasa cellphone na Pagka-clinic mo, Genesis 1:20, andun na agad O tama po ba? Ay, Psalm 46:10, lalabas na agad Hindi maganda yung bulat-latan talaga Talagang ganunan pa no? So kaya ngayon po, church, tandaan mo ninyo, mga kabataan, kailangan i-memorize nyo yung 66 books of the Bible. Para makita mo, ma-appreciate mo yung pagbuklat ba. No? So ito po, a mentor can help us recognize and respond to God's Word. Ano yung payo ni Eli? Kausapin mo. Sabihin mo, Lord, ako yung servant mo. Okay, panlima na bagay na patutunan natin dito. Ito po, the only way to respond and connect with God intimately is by being humble and obedient. Ano sabi ni Samuel? Speak, Lord, for your servant is listening. Nakita po ninyo yung kanyang pag-address kay Lord. Magsalita kayo sapagkat andito po ang inyong lingkod nakikinig. Ayan. The only way to respond and connect with God intimately is by being humble and obedient. Okay, and then yung pang-anim, ito po. Sige, 6. Wala na, miss. Pang-anim, ito po. We grow in faith as we continue our connection and relationship with God. Nakita po ninyo ito. Bakit ko po nasabi? Di ba, tingnan po ninyo ito, Nung si Samuel ay nagsimula ng makapakinig ng mga mensahe mula sa Diyos, alam nyo, sabi sa Bible, Samuel grew mightier in the Lord. Talagang nag-matured, naging from being a boy, naging man, from boys to men. Ayan. Lumaki siya
na nagsiserve kay Lord sa templo. Alam niyo po, church, whenever we have a clear and close connection with God, magmamature po tayo sa faith natin. Ayan. Kaya dito yung mga kabataan, ayan, I challenge you. Ano nyo, from being boys, maging men na kayo ngayon. Boys to men. O, kita nyo? Yan ang challenge sa atin. Ano? Hindi man tayo maging makisig, pero yung mental tsaka yung emotional aspeto ng buhay natin, yung bang maging matured tayo. Ano? So we grow in faith as we continue our connection and relationship with God. Alam nyo kung ano maganda kay Samuel? Ano maganda sa kanya? Kung bakit siya lumalim kay Lord? Bakit kaya? Ito napansin ko eh. Ikaw ba naman tumira sa templo tapos tawagin ka gabi-gabi ni Lord, hindi ka palalago niyan? Tama ba? Bro mo nakatira sa dun sa katabi niya yung altar of the covenant. Nandun siya. Maya't maya ang Panginoon nagsasalita sa kanya. Talagang lalalim ka nga talaga kay Lord. Ako naniniwala ako, church, pag ginaya natin ito, yung mayat maya mo tinitignan yung word, mayat maya ka nag-meditate, lalalim ka kay Lord. Magmamature ka and you will grow in faith and in grace of our Lord Jesus Christ. Totoo yan. Mayat maya tirahin mo yung Bible, mayat maya mag-pray ka kay Lord. You will grow in faith and in grace in our Lord, of our Lord Jesus Christ. Pampito po, ito na po yung uli. Sabi ko nga rito, yung pampito, last. Because of our strong connection with God, people will be blessed through us. So ano sabi? Sabi doon sa Bible, from Dan to Beersheba, na-realize at na-recognize ng mga Israelites that Samuel was a prophet of God. Ayan. Marirealize mo yung man of God, yung taong may lalim kay Lord, at yung taong pinagpapakitaan ni Lord, marirealize mo, makikita mo, doon sa kanyang actions, doon sa kanyang ministry, doon sa kanyang bunga. Kasi meron siyang strong connection with God. Ayan. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang pananampalataya po natin, hindi po pinapahalata, nahahalata. Ang pananampalataya natin, ulitin ko, ang pananampalataya natin, hindi pinapahalata, nahahalata. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo kung nahahalata na. Kasi pagka pinapahalata, alam mo, ito yung sinasabi mo eh. Pag ang faith mo pinapahalata mo, ito susuot ka ng mga, susuot ka ng mga may verse dito, susuot ka ng mga, yung damit ng church natin tuwing anniversary, sinusuot mo yan. Kahit 1 linggo mo lang sinusuot yan, wala pa nakakalatang Christian ka. Ay na malupit mga kapatid. Ang maganda po church, kahit hindi mo na kailangang magdamit ng Christian shirts, makikita ng tao, Christian ka. Kasi ang pananampalataya natin, hindi pinapahalata, nahahalata. Tama po ba? Hindi mo na kailangan sabihin, I am a Christian. Ayan. I am a friend of God. Hindi. Nakikita sa actions, sa mga demeanors mo. Tama po ba? Yung mga tao sa Israel, ganyan na nakita nila kay Samuel. Nakita nila, yung batang ito, lumaki ang bait. Grabe grabe magsalita. Grabe yung kanyang revelation kay Lord. Nahalata ng mga Israelites that Samuel was a man and a prophet of God. So dito na because of our strong connection with God, people will be blessed through us. Okay, tayo po tumayo ngayon, church. Ngayon, kamusta po ang inyong connection kay Lord? Okay, mula first Sunday ng January, second Sunday, nasa third Sunday na tayo, Ano ang sabi ng Panginoon sa Psalm 46:10? Be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon, So yan, marunong na tayong mag-stop. Marunong na tayong tumigil. Alam na natin kung paano maging quiet. Actually, yung pagiging quiet, hindi lang yung tumitigil ka sa pagsalita. Kundi ang quiet, ina-isolate mo yung sarili mo, pumupunta ka sa isang quiet place, silent situations in your life. At kapag ka na-achieve mo na yan, nagawa mo ng tumigil at manahimik, ito na, invite God to say a whisper to you, Lord, mangusap ka sa akin. Malay niyo, church, ang Panginoon ngayon nangungusap sa pamamagitan ng istorya ni Samuel. O kaya kapatid, if ever na nakapagpabaya ka sa relationship at connections mo with God, sa nakaraang taon, maybe this 2024, Lord, I want to get
connected with you, stronger, Lord. Yung stronger yung signal. Yung talagang stronger and consistently, Lord, na magkoconnect ako. Tandaan po ninyo, no? Ang prayer kay Lord, hindi naman nangangahulugan at nangangailangan ng mahabang prayer eh. Ako, ang prayer ko, maiksi lang eh. Pero, mayat maya. Mayat maya. Umaga, mag-pray ka. Habang nagbabike ako, pagka naiisip ko, Lord, salamat. Tanghali, bago matulog. Pagkagising ko na umaga, Lord, kamusta? Ganun ho. Yung parang ang relationship natin kay Lord, parang sa social media, di ba, lagi kang nakabukas sa messenger mo, tinitignan mo kung may nagme-message, sinasagot mo. Dapat si Lord ganun din itrato natin sa Kanya. No? Actually, mas higit pa dapat. Tama po ba? No? Pero alam niyo, church, sa kabila po ng ating mga pagkukulang, ang Lord nandyan pa rin sa atin eh. Nakita niyo yung kaso ng Israel during that time? Ang sabi, ang word of God, ang message of God was very rare. Kakarampot, bibihira. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo yun? No? That because of our shortcomings, yung ating mga pagkukulang kay Lord, yung word of God very rare. Pero God is faithful that He is reminding us. Alam niyo po, ang Diyos gusto makipag-connect sa atin. Ang Diyos gustong magsabi at magsalita sa atin. So right now, kung ano man yung mensahe na nakukuha mo ngayon, kapatid, simple lang, pakinggan mo. O baka naman, church, sinasabi sa'yo, Brad, baka naman sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon. Alam nyo, kung ikay wala pang relationship kay Lord, anak, pwede bang tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo? If you are convinced right now that Jesus Christ is Lord and Savior, pwede mo nang isurrender yung buhay mo. Pag sinurrender mo yung buhay mo, magkakaroon ka ng connection, intimacy with God. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Napakagandang opportunity nga, lalo na kapapasok ng 2024. Lord, salamat. Because the year 2024, Lord, was the year na sumurrender ako sa iyo. Okay, sige po, tayo po manalangin. Father, salamat for this short reminder. Salamat sa halimbawa ni Samuel, Panginoon, na ginamit niyo siya, Panginoon, to transform Israel, O Lord. Salamat din, Father, dahil right now, we felt your presence, Panginoon. Lord, kung ano man po, Panginoon, yung mga bagay na gumugulo o nagpapahina ng aming visions, connections, at yung pandinig, O Lord, namin para sa inyo, nawa, Lord, maayos po ito. Nawa, Lord, magkaroon kami from now on ng clear connection with you. Nang sa gayon, Father, malinaw na pumapasok sa puso't isipan namin ang inyong mga mensahe, ang inyong nais, ang inyong kalooban. Nawa, Father, maganap sa amin, Lord, ang prayer ng inyong bugtong na anak. Lord, yung sabi niya pa, Panginoon, na yung your will be done, your kingdom come, your will be done, Panginoon, sa buhay namin, sa mundong ito. Father, help us, O Lord, to be sensitive to your voices. Help us, O Lord, to recognize your will. And help us, O Lord, to become humble and obedient, Panginoon, kagaya po ni Samuel. Na Lord, kung anumang mensahe po ito, medyo negative man o positive, na Lord, gawin namin, sundin pa rin namin. Salamat, Father. Salamat. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.